So, magandang gabi sa inyo mga ka-T5. So, mayroon lang akong gustong sabihin para malaman niyo po ito ng iba. Siguro napansin din po ito ng iba. Kasi napapansin po natin na yung mga taong mayroon is sila pa yung binibigyan. So, siguro nakikita nyo naman si Diwata, no, di ba? Alam naman natin kung gaano kalakas po yung kanyang negosyo ngayon, yung kanyang Paris. So, yung income ni Diwata is umaabot po ng 100,000 a month, kung hindi po tayo nagkakamali. Pero, hindi ko lang maintindihan kung bakit, kung sino pa yung taong malaki na yung kinikita, sila pa yung lalong tinutulungan po ng mga kapwa content creator, yung mga sikat na content creator tulad kay Rosmar, nagbigay kay Diwata ng worth of 5 million house unlock, tapos binigyan pa si Diwata ng cash na 1 million, tapos mayroon pang another 1 million na cash gift para sa yung mamahalin na pangnegosyo, 1 million. So kung iisipin natin, no, hindi makatarungan yung ginagawa nila, no? Bakit ba nila binigyan si Diwata? Alam naman natin na si Diwata is umi-income na ng malaki. Alam natin na si Diwata is patungo na sa pag-asenso sa buhay. Diba dapat yung tinutulungan nila is yung mga mahirap, yung talagang walang kinikita, yung talagang walang kapasidad para umasenso sa buhay. Dapat yung mga mahirap yung binibigyan nila ng pagkakataon para umunlad sa buhay. Hindi po yung tulad ni Diwata na alam naman natin na patungo na siya sa pag-unlad. Tapos narinig pa natin na mismo si Vice Ganda nagbigay ng mga materyales para sa restaurant ni Diwata. Tapos binigay pa niya yung mismong L300, bagong L300 kay Diwata. So sobra-sobra ang natatanggap ni Diwata, di ba? Tapos mayroon pang abogado na nag-offer ng libreng consultation kay Diwata. Binigyan siya ng card para in case kung magkaroon siya ng problema na sa na pang about sa law, is mayroon na malapitan si Diwata. Bakit ganyan? Bakit lalo pa nilang binibigyan yung meron? Bakit yung mga pagkakataon na mga ganyan is hindi nila ibinigay sa yung mga taong talagang mahirap, talagang dukha, talagang walang pag-asa sa buhay para magkaroon po ng pagbabago sa buhay, magkaroon po ng inspirasyon at magkaroon po ng tsansa para umulad sa buhay. Hindi, yan po talaga ang hindi ko maintindihan, no? Siguro sa tingin ko publicity yung isa sa dahilan kung bakit nila tinutulungan si Diwata. Kasi pag tinutulungan nila po yung mga mahirap na hindi naman sikat, hindi kilala, siguro hindi sila maging sikat din. Hindi nila pinapublish kasi hindi naman sikat. Kaya yun siguro po yung nakita ko na isa sa dahilan kung bakit hindi nila tinutulungan yung talagang naghihirap, yung mga hikaos na tao. Napakasakit lang isipin, no? Na kung sino pa yung meron, kung sino pa yung mayayaman, is sila pa yung maraming oportunidad, sila pa yung tinutulungan. At kung sino po yung mahirap yung nasa ibaba, is sila pa yung hindi pinapansin ng karamihan. Ito lang masasabi ko sa inyo, no? Kung balang araw maging sikat na content creator man ako, magiging sikat na vlogger ako, hindi talaga ako maging katulad sa kanila. Yung priority ko is yung mga taong talagang naghihirap, yung mga dukha na tao, yung walang oportunidad para umasenso sa buhay. Sila po yung prioridad ko para magkaroon po sila ng pag-asa. Yan po talaga yung yan po sana ang dapat gawin ng mga sikat na content creator. Isali ko na lang din po sa mention po yung ating idol na si Boy Tapang. Dati idol ko si Boy Tapang, pero ngayon yung mga vlog niya is nakikita ko hindi
masasabi ko sa sarili ko, bakit patuloy pa rin siyang nagre-receive ng maraming pera. Hindi naman maganda po yung mga content niya. Maliban lang kay Beatmaster at saka kay King Lax, kasi masasabi natin na worth it talaga. Dapat po talaga na mas lalo pa rin silang umunlad sa kanilang vlog. Pero kay Boy Tapang, sabi ko talagang hindi magandang panoorin. So siguro nasasabi niyo sa akin na sino ka ba? Bakit mo ba nilalait yung aming idol si Boy Tapang? Hindi ko nilalait, nagsasabi lang po talaga ako na totoo. And then gusto ko lang ipalabas po yung saloobin ko sa mga content creator na sikat dyan, na tumutulong sa mga taong meron naman, tumutulong sa mga taong sikat. Bakit yung pagtulong nyo hindi nyo ibigay sa mga taong walang oportunidad, mga taong walang umuwang sa buhay, walang masasabi nating talagang naghihirap, di ba? So yan lang po yung ating topic. Sana sa mga makapanood dito, pwede po kayo mag-comment sa ating comment section kung sangayon po kayo sa mga sinasabi ko. And then kung may mali man ako na sinasabi dito, pwede din po kayo mag-comment down below. Maraming salamat and good night.